Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy nating agapayanan ng mahal na Birheng Maria upang mailuwal sa sanlibutan ang manunubos natin. Kasabay ng pagbubukas ng ating mga puso upang siya'y ating tanggapin ng buong buo sa bawat araw ng ating buhay. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin ay umalipin. Ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, mapapakinggan natin ang pangako ni Yahweh sa mga Israelitang itinapon sa Babylonia, na malapit na ang araw na maghahari ang katarungan at kapayapaan sa pagsibol ng sangang matuwid mula sa lipi ni David. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisipuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Pairalin niya sa buong lapain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao hindi na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga
at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y pahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Ang poong Diyos na Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Sa mabuting balita, ipinapahayag sa atin ang kaganapan ng propesiya ni Isaías na manganganak ang isang dalaga at tatawagan itong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kapiling natin ng Diyos. Sinunod ni San Jose ang lahat ng utos ng anghel sa kanya. Magsitayo ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mabuti sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito,
Napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo Anda. Magandang gabi po, mga kapatid. Ika-4 na simbang gabi sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, palakpakan po natin ang Panginoon. Paano na ang forever? Ito siguro ang maisisigaw ni Jose, sapagkat sa pagkakataong ito'y wasak na wasak ang kanyang puso. Paano na ang kanilang forever ni Maria, sapagkat sa kinapapalooban niyang sitwasyon, tila baga magtatapos na ang lahat. Naalala ko po nung ako'y seminarista pa, nagkataong ako'y nanggaling ng SM Marilao pauwi ng seminaryo sa Giginto. Kaya po ako ay namasahe sa jeep. Sumakay ako sa tapat ng SM at syempre hindi naman puno. Kaya po lumakad yung jeep pero miya-miya pa'y may sumakay. Magkasintahan. Paano ko po alam? Kasi po kahit hanggang sa pagsakay, magkakulyapot silang dalawa. Hindi ba gano'n naman ang mga magjowa? Kala mo mai-snatch yung jowa. Kala mo maaagawan ng boyfriend o ng girlfriend. Kaya alam ko, mag-partner sila. Mag-boyfriend, girlfriend sila. Tumukot ng pitaka yung lalaki at saka niya sinabi, bayad po, 2 hanggang wakas. Wakas, Bukawi. Nagkataon po noon, sira ang tulay ng Bukawi. Kaya ang sabi namin, ang sabi ng jeep, ay iho, hindi kayo aabot ng wakas. Hanggang bunlo lang ito. Yung tingin ng babae, kala mo maganda, nagmukhang aso. Bakit? Kasi yung forever, na-associate niya sa wakas na pupuntahan nila. Ganito din naman yung kalalagayan ni Jose. Ano po ba ang kalalagayan at sitwasyon ni San Jose ngayon? Tandaan po natin, si Maria at si Jose ay nakatakda ng pakasal. At sa kulturang Hudyo, kapag ikaw ay magpapakasal, dapat nakaprepara na ang lahat. May hanap buhay ka at may bahay ka na. Hindi po pwedeng noon ka palang bubuo ng bahay. Dapat preparado na ang lahat. Tatanggapin mo na lang ang iyong asawa upang pumasok sa tahanang binuo mo. Ngunit bago ang kanilang kasal, sa gitna ng preparasyon, natagpo ang nagdadalang tao si Maria. Ngunit papapatunayan natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang isang katotohanan tungkol sa pagkatao ni San Jose. At ano ito? Ang kaniyang pagiging matuwid. Sabi sa atin ng ating panimula, si Jose ay isang taong matuwid. Joseph is a just man. Pero paano natin iintindihin yung pagiging matuwid na yon? How will we able to understand being just in the context of today's world? Mga minamahal ko mga kapatid, unang kahindik-hindik na pangyayari at kilos ni San Jose, sa gitna ng kanyang problema, ano ang ginawa niya? Natulog. Anong sabi sa atin? Napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng
Panginoon, tuwing kailan ba kayo nananaginip? Kapag tulog, tingnan nyo yung katabi nyo, nananaginip na siya. Kapag katulog ka lang, saka ka mananaginip. Amen? Pero hindi ba katakataka yun? Di ba may problema siya? Di ba may alalahanin siya? Paano niya gawang matulog sa gitna ng problema? Naranasan na po ba ninyong mamroblema? Oo naman, kita tanda na natin. Lahat naman tayo'y nakakaranas ng problema. At dahil sa problemang iniisip-isip natin, minsan hindi tayo makatulog. Amen? Sino po bang mga nanay dito? Taas kamay. Halimbawa, 11:00 na ng gabi, hindi pa umuwi yung anak mo. Nakakatulog ho ba kayo? Hindi po, Father. Hinding-hindi. Ite-text, tatawagan. Nasaan ka na? Kasi hindi kayo makatulog. Pero pag umuwi na ng 12:00 na, wala pa'y asawa nyo, ay bahala na siya, Father. Kung umuwi siya, bahala siya. Biro lang po. Nag-aalala tayo, kaya hindi tayo makatulog. Pero si San Jose, sa gitna ng kaniyang pinagdadaanan, katakataka at nagawa pang managinip. Bakit, mga minamahal ko mga kapatid? Sapagkat ang pagiging matuwid ni San Jose ay hindi lamang sa kanyang turing, kundi sa kanyang pag-iisip. Joseph thought, what is due? Inisip ni Jose kung ano ang nararapat. At yan ang unang pamantayan ng pagiging matuwid. Ang isipin natin kung ano ang dapat at kung kanino tayo unang tatakbo sa gitna ng mga pinagdadaanan nating hirap at sakit. Oo, naririyan yung pag-iyak. Oo, naririyan yung pagtatanong. Pero kanino ka tumatakbo? Kanino ka nagtatanong? Kanino ka nagsusumbong sa gitna ng hirap at alalahanin mo? Hindi nagkamali ng pinuntahan si Jose. Tumakbo siya sa panalangin at mula doon ay naliwanagan ang kanyang isip. Sukat na sa gitna ng hirap na kanyang kinapapalooban, naging panatag ang kanyang kalooban at nahimbing ang kanyang pagtulog. Kaya yung detalyeng yon ng pagtulog ni San Jose ay malaking biyaya, malaking hamon sa atin, na hindi lang basta pagtulog, kundi pagtitiwala ang hamon nito para sa ating lahat. Ngunit higit sa lahat, hindi nagtatapos sa pag-iisip lamang ang pagiging matuwid ni San Jose. Joseph, as a just man, not only thought what is due, but he also did what is due. Madalas kasi sa atin, iniisip lang natin kung ano tama, pero hindi natin magawa. Madalas kasi sa atin, naiisip natin, pero pagkagagawin na, tinatamad na tayo. Pero si San Jose, anong sabi sa atin? Nang magising siya'y, sinunod niya ang payo ng anghel na pakasalan si Maria. Kaya hindi lang siya nag-isip, kumilos din si San Jose. Kumilos sa diwa ng kanyang pagiging matuwid. Kumilos si San Jose ng may kahinahunan. Na kay San Jose po ang lahat ng lisensya para magalit kay Maria. Na kay San Jose ang lahat ng pribilehiyo para isuplong, isumpa, maltratuhin, libak-libakin ang pagkatao ng birhen. Bakit? Kasi hindi siya yung nagkamali. It is not my fault. I am not the one who's at fault here. Wala akong pagkukulang. Ginawa ko kung anong dapat kong gawin. Naghanda ako ng bahay, naghanda ako ng hanap buhay. Hindi ko pagkukulang ito. Pagkukulang mo to, Maria. Pero wala tayong nadinig na sumbat o maaanghang na salita kay San Jose. Bakit? Sapagkat sa pag-iisip niya ng kanyang katuwiran at sa pagkilos niya ng ayon sa kanyang napag-isipan, ginawa niya ang lahat ng ito ng may kahinahunan. Ang sabi ni Santa Teresa ng Calcutta, do not be too quick to judge,
Because if you are too quick to judge, you will be too slow to love. Huwag masyadong mabilis sa paghusga. Kasi kung bumibilis tayo sa paghuhusga, bumabagal tayo sa pag-ibig. Naalala ko po minsan, ako'y nagmisa sa isang burol ng Yumao. Nagkataong wala pa yung kakilala ko, kaya nag-intay muna ako. Yung dalawang katabi ko, may tiningnan na lumalapit sa kabaong. Di ba gano'n naman po tayo? Kapag may namatay, uusisain natin kung ano itsura nung namatay. Kung makapal ba, make-up, no? Di ba? Titingnan-tingnan natin. May lumapit. Tapos nagbulungan yung dalawang katabi ko na hindi nila alam na ako'y pare. Anong sabi nila? Sino yan? Sabi, hindi ka pamilya yan. Eh bakit umiiyak? Sabi nung isa, nako, kabit yan. Kabit agad. Hindi pa nila kakilala, kabit agad. Ano naman ang nakaranasan ko? Kami babiyahe minsan. Sa daan, may naaksidente, nakamotor. Anong sabi ng tao sa likod? Nako, lasing yan. Lasing agad. May judgment agad. May panghuhusga agad. Mga minamahal ko mga kapatid, ganyan din tayo. Kapag kagalit tayo, ang bilis nating manghusga. May nangutang ba sa inyo ngayon? May nagkakautang ba sa inyo ngayon? Na hindi pa nagbabayad, magpapasko na. Meron, Father. Nasa inyo ang lahat ng lisensya para magalit. Nasa inyo ang lahat ng karapatan para magsalita. Pero sa diwa ng inyong pagiging matuwid, hinay-hinay sa inyong pananalita. Anong sasabihin? Father, ako nananahimik yung pera ko, inutang niya. Talagang yan eh. Anong kasunod? Huwag niyong sasabihin, may mga bata. Nasa sa atin lahat ng lisensya para magmura. Nasa sa atin ang lahat ng lisensya para adlahiin ang pagkatao ng taong nakagawa sa atin ng pagkakamali. At tinadalas nating ginagawa yan. Pero tandaan natin, tinatawagan tayong maging matuwid. Huwag nating hayaang ang pagkakamali ng iba, pasamain tayo. Kasi kung sino ang nagbura, kahit anong dahilan, siyang may kasalanan. Kung sinong nang maliit ng kapwa, sa kahit anong dahilan, siya ang may kasalanan. Kung sino ang nang-api, sa kahit na anong dahilan, kahit pa nasa tama kang katwiran, ang tawag doon, kasalanan. Kaya wag nating hayaan na yung pagkukulang ng iba, pasamain tayo. Yung mga pagkakamali ng iba, palalain ang sitwasyon natin. Gamitin ang katwiran, katulad ni San Jose, magnilay at maging malumanay. Amen. Magsitayo ang lahat. Kaisa ni San Jose, sama-sama tayong manalangin sa tunay na Ama ng lahat. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga namumuno nawa sa simbahan ay maging salamin ng awa ng Diyos sa kanilang malaamang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Jose, ang mga laiko naway sama-samang magbahagi sa kapwa ng matibay na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama naway maging huwaran sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mag-anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng mabibigat na pagsubok sa buhay, naway patuloy na manalig sa Diyos at hindi masiraan ang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa panalangin ni San Jose, makatagpo nawa ng kapanatagan ang mga nasa bingit ng kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Sa katahimikan ng ating mga puso, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Amang mauwain, maging uliranawa namin sa aming pamumuhay bawat araw si San Jose, na sa kanyang katwiran ay nagtiwala sa iyong kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo at pag-aalay.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalaki pang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami ay pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at dumadalangin lubos sa makaharap sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na lang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat.
Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa, si Dennis na aming obispo at ang lahat ng inordenahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, taglayang pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng pubanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatid mo kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ang mabunying San Andres at ng lahat ng mga banal na nabuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa isang tinig bilang bayan ng Diyos, sabay-sabay nating awitan ang Diyos ng pag-ibig. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya
Hiling namin kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayin mo ang aming abang pananampalataya, huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bahagi po natin sa bawat isa kapayapaan mula kay Kristo. Peace be with you. Basta ninyo si Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tumanggap ng paanyaya sa piging ng kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus et sanguis Christi, custodiet me in vitam aeternam. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kaisa ng lahat ng inyong mahal sa buhay kay pagpalain na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa katwiran at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po makabuluhang gabi para sa ating lahat.